Hallelujah, purihin ang ating Diyos na si Abba Yahuwah, no? Sa gabing ito mga kapatid. At shalom po sa lahat na naaabot nitong video na ito. Anong oras man, sa lugar ka man, kapatid, ay ang Diyos ay kasama natin. At isang pagbati din sa lahat ng mga hinirang ng Diyos sa iba't ibang lugar, sa lahat ng mga kasama sa mga banal na ah, ating mga kababayan, no? Sapagkat tayo sambahayan ng Diyos. At nawa ang karunungan, kapayapaan at pag-ibig ng ating isang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na ating Panginoong Yahushua Mashiach ay sumaating lahat. So ngayon, ito po ay pagpapatuloy ng Hebreo 13. Ah, Napaka-interesante nito, no? At may mga bago tayong mga matututunan. Hopefully, buksan natin ang ating mga kaisipan, no? At tanggapin natin ang biyayang karunungan ng Diyos sa bawat isa. Ayan. So dito mga kapatid, no, ang Hebrews 13 ay tumutukoy sa paglilingkod na nakalulugod sa Diyos at ito kasi yung last chapter mga kapatid ng libro ng Hebreo, kaya meron ditong parte ng pagpanalangin, no, ang tawag diyan ay bendisyon. Bendisyon at yung panghuling pangungusap, no, yung last words. All right. Kaya po, sige po, tayo po ay ah, magsimula na mga kapatid. No? Sabi dito sa 1, sabi dito, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Yan ang golden rule, no? Pag-ibig sapagkat minamanifest natin ang Diyos, which is pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, no? At yun din naman yung una at ikalawang pinakamahalagang utos ng Diyos, ang ibigin ng Diyos ng buong puso, isip at lakas at kaluluwa, no? At ibigin natin ang kapwa natin gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. So dito meron akong i-share, no, regarding dito. Sabi dito, magmahalan bilang magkakapatid, no? Sa Griego, mga kapatid, no, kung titingnan natin sa Greek, basahin natin, no. Hebrews 13. Nakikita po ba yung sinesearch ko, mga kapatid? Mm. Ipapakita lamang ako, mga kapatid. Sabi dito, brotherly love, let abide. Ang brotherly love, ang ginamit dyan mga kapatid, no, ay Philadelphia. Ang ibig sabihin ng Philadelphia, kung titingnan natin, Greek Concordance, ang ibig sabihin niyan ay brotherly love. Sabihin pag-ibig bilang kapatid, no? Isa 'yan sa iba't ibang uri ng pag-ibig, no, na dinescribe sa kasulatan. Alright. So mahalaga ba na malaman natin yung iba't ibang uri ng pag-ibig? Opo, mahalaga po 'yun. Bakit po mga kapatid, no? Dahil ang iba ay nami-misinterpret yung pag-ibig na binibigay nila sa iba, lalo na sa pananampalataya sa mga kapatid, no? Magkakaiba po yung tawag sa pag-ibig. Sa atin kasi, pag mahal mo, no, ang mundo kasi kapag nagturo ng pag-ibig, no, kahit ano pa man yan, basta mahal mo, yun na yun. Magkaiba pa kayo magkapareho man kayo ng sexualidad, parehas kayong lalaki, no? Pero pag sinabing pag-ibig, general term sa kanila yon. Pero sa kasulatan, hindi general yung pag-ibig. Meron siyang distinction. Itong inaaral natin ngayon, no? Itong binasa natin sa Hebrews 13:1, ito yung isa sa tatlong uring nakita ko na pag-ibig, no? Ang tawag diyan ay Philadelphia. Ang Philadelphia ay tumutukoy sa pag-ibig bilang kapatid. Sa kapatid natin, no? Sa mga mananampalataya. Pwedeng kapatid sa laman o pwedeng kapatid sa spiritual, no? Basta pag kunwari kayo, mahal ko kayo, Philadelphia 'yun.
no? Philadelphia yan. Meron din namang ibang uri ng pag-ibig na tinutukoy dito. Ang tawag ay storge. Mababasa natin yan dito sa, basahin natin dito sa Romans 12:10. Sabi dito, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So dito, kung titingnan natin dito sa sa interliner na natin. Ayan. So dito, dalawa yung pag-ibig na tinukoy diyan, no? Nasabi dito, una, Philadelphia, pangalawa, Philos Torgeo, Torgoy. No? Kung titingnan natin yung Philos Torgoy, ang ibig sabihin niyan, Philos Torgos, tender loving. Yung Philos Torgos, pwedeng sinasabi na lover, friend, storge, o natural love of the family. Pamilya, no? Yun ang meaning ng storge. So kung tayo ay nagmamahal tayo sa mga family members natin, yan, shown by family members sa pamilya, no? Kunyari, mahal mo anak mo, mahal mo asawa mo, mahal mo tatay mo, no? Ang tawag doon storge. Pero kapag sinabing Philadelphia, pagmamahal yun both ng mga magkakapatid, no, sa isang grupo o magkakapatid sa spiritual sa iglesia ng Diyos. Actually, dalawa yung uri ng pag-ibig na pwede nating ibigay, no? Kaya nga itong philo, which is ang ibig sabihin ay lover, torgos ay ibig sabihin ay ah tingnan nga natin ulit, no? Philos. Eto, Philadelphia. Tingnan natin kung paano binuo yan. Ayan. Loving friend. Yan. Diba? Brethren. Yung isa, yung Storgos, ay family. So nakita natin yung difference. Itong Philadelphia ay tumutukoy sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito namang Storgos ay tumutukoy sa pamilya. So pwede nating i-apply yan both sa ano natin, no? Sa sa pananampalataya natin. Alright. Meron lang din akong ah, tignan natin. Eros, no? Yun ang hindi ko matandaan eh. Eros. Tignan natin kung ano yung Eros. Yeah, sa sa Hebrews 13:4. Tignan natin sa Hebrews 13:4. Ano ba nakalagay sa Hebrews 13:4? So apat pala. Apat pala, no? Sabi dito, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. So tingnan natin, no, kung ano yung ginamit dyan sa interliner. Tingnan natin. Koite, gamos, timios. Mukhang hindi tama yung pagkakaano niya. Tingnan na natin sa iba para makita natin kung talaga nakasulat ba yun, yung eros na yun. Mm-mm. Yan. Sa tingin ko yung eros, tingnan natin sa Strongs.
esoteros. Tingnan natin kung saan siya nakasulat. Three types of love. Ay ano, agape, phileo, Hmm. storge. Tingnan natin yung eros. Kung meron, ang hinahanap ko kasi verse. Astorgos. Astorgos ba yung nakasulat kanina? Check nga natin. Astorgos ba yung nakasulat? Hindi. Hindi Astorgos. Marriage coite. Tingnan natin kung ano nakasulat dito sa Astorgos. Romans 1:28. Tignan natin na. Para mapakita natin, no? Kasi baka isipin ng iba, magsasalita tayo ng hindi naman nakasulat. Yan. So, hindi din. No? Hindi ko makita kung saan yung 31 daw yung isa. Ito, Astorgus. Tingnan natin yung Astorgus. Baliktad eh. Baliktad yung Astorgus eh. Ang loving yung nakalagay, kapatid. No? Pero according sa alam naman natin, no, kapag brotherly love tsaka family love, iba yun sa eros na tinatawag. Ang eros kasi, ang love yun, ang ibig sabihin ng eros is love between between two different people, no, na tumutukoy sa marriage. Eros ang tawag doon. Magkaibang magkaibang sexualidad, mga kapatid, no? Pero yun yung ibig sabihin ng eros, no, mga kapatid. At yung last is yung agape. Yung agape, meron akong verse dito ng agape, no? Dito sa 1 John 4:8. Sa 1 John 4:8, ganito ang sinasabi, no? Para sa agape. Sabi dito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung titingnan natin sa Strong's sa interliner, titingnan natin yun dyan. Makikita natin yung agape. Ito, no, nahanap natin yung agape. Ano ba ibig sabihin ng agape? Agape, love, benevolence, goodwill, esteem, love feast, no? Itong agape ay ang pag-ibig na tumutukoy sa Diyos. Ayan. From agapaw, sabi niya, denotes the love of reason, esteem. Diba? Saan ba ginamit yung agapaw na yan? Ginamit yan mga kapatid dito sa John 3:16. Tingnan natin na kung agapaw ba yung ginamit doon. Sabi kasi kanina, yung agape ay nagmula sa salitang agapaw, no? So tingnan natin, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, no? Love, tingnan natin to. Agapaw. Yung love na ginamit doon is agapaw, no? Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Agapaw o agape, ang ibig sabihin nun, no? So kapag ang Diyos nabigay ng pag-ibig para sa atin, ang tawag doon ay agape.
unconditional o walang boundaries kahit sino, no? At yung may kaya lang magbigay nito 100%, no, is ang Diyos. Maybe we can try, no? Pero patungkol lang sa Diyos itong agape, mga kapatid, no? So yun, nakita na natin yung apat na uri ng pag-ibig na tinutukoy sa kasulatan, no? Pero yung dito sa Hebrews 13, ang tinutukoy dito na pag-ibig ay bilang mga magkakapatid kay Kristo o Philadelphia, no? Kung familiar kayo, may isa sa mga seven churches sa Revelation ng pangalan ng lugar nila ay Philadelphia. Ang meaning ng Philadelphia ay ah, brotherly love, no? Hopefully nagmanifest sa kanila, no, yung pangalan ng lugar nila na brotherly love. Two, palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel lingid sa kanilang kaalaman, no? So, ang sabi lang dito na maging bukas tayo, no, sa pag-welcome sa mga taga-ibang bayan. Kasi hindi natin alam na baka angel 'yon, no? May mga kasi, may mga pagkakataon na yung mga angel is nag-aanyong tao. Yung unang pagkakataon is nakita natin dito sa Genesis 18 verse 1 to 8 na sa panahon to ni Abraham, yung may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. So nakita niya yon, anyong tao yon, no? At yun ang kanyang sinalubong. Sinalubong niya at yumuko siya ng halos nakasayad sa lupa. Yun. So yung pinaka binigyan niya ng reverence doon o yung mainit na pag salubong, yung nasa gitna. Sino kaya yung nasa gitnang yun? Bakit siya lumuhod, no? Yumuko. At yung pagkayuko niya, hindi naman sinaway, no? Sino kaya yun, no? Pero sa mga susunod nating aaralin yung mga ganung mga bagay, no? Pero dito nakita natin na nag-anyong tao yung tatlo. Obviously, hindi sila tao kasi nag-anyong tao nga sila, mga kapatid, no? Genesis 19 verse 1 to 3. Ito naman panahon ni Lot, no? Yung meron dalawang angel, siyang pinatuloy sa kanyang tahanan. Yan, dalawang angel. Yung dalawang angel na yun, yung nanggigigil yung mga taga Sodom at Gomorrah, nais nilang makasiping. No, ganoon sila karumal-dumal, no, mga kapatid. Kaya nga sa tingin ko ay tama lamang na sila ay gunawin sa panahon na 'yon, no? So tayo, hindi naman kinakailangan na kapag may stranger, patuloyin niyo sa bahay niyo, no? Hindi naman lahat ganoon yung sa tingin ko lang din, no? Alam nilang angel 'yan kasi nadi-discern nila na angel 'yan. Hindi naman pupunta yung tapos patutuloyin mo na kaagad, no? O hindi naman nakita ni Abraham may tatlong lalaki sa malayo. Lumuhod ka agad siya ng nang walang pasintabi, nagtanong, "Sino po kayo?" No? Siyempre pag may ibang tao, tatanong ka kung sino 'yun, no? Pero kung nadi-discern ng spirit mo na iba 'yun, may something doon sa taong 'yun, 'yun yung natin, patuloyin natin, no? Ang ibig lang din sabihin nito na maging mabuti tayo sa mga taga-ibang bayan. Pakitunguan natin ng tama, tulungan natin kung kailangan ng tulong dahil hindi natin alam na baka angel 'yun. No, yung mga nanghihingi ng tulong sa iyo, no? O yan nanghihingi ng ng pabor sa inyo, no? Sa atin. Alright. Hindi naman masamang tumulong, mga kapatid, no? Number three, alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Dabayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng gano'n. So, ibig sabihin na
Yung nakabilanggo dito, hindi yung nakabilanggo dahil yung mga murderer nandun sa bilangguan. Ha? Yung nakabilanggo, yung mga nape-persecute, mga kapatid, no? Alalahanin ninyo sila. Kasi sa panahon na yan, may mga ibang nakabilanggo din nung sinulat yan, no? Sino ba yung mga nakabilanggo? Nung sa tingin nyo, sila Paul, yung mga apostol, di ba nakabilanggo sila? Binibilanggo sila kasi tawag doon, dahil nga sa pangangaral ng magandang balita. Pero hindi yan yung mga magnanakaw, tapos nabilanggo, alalahanin natin na parang kasama natin sila, na parang kaisa natin sila. Hindi yung ganun, no? Bagamat sila ay tao din, pakitunguhan natin ng tama. Pero yung tinutukoy dito nakabilanggo is yung mga mananampalatayang nabilanggo dahil sa kanilang pananampalataya. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo dumaranas din ng gano'n. Dahil tayo nasa iisang katawan, eh, no? Ibig sabihin, kung ang isa ay nakakaranas ng pagmamalupit o mga persecution, damayan natin. Kasi kapatid natin yun, eh, no? Hindi dapat nating hayaang mamroblema o ma-persecute, no? Yung taong yun. Pagaanin natin yung loob, palakasin natin dahil tayo nagpapalakasan, no? Number 4, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sa pagkatahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya, no? Sa ibang version, ang nakikiapid diyan, mga kapatid, no? Sa English, ang tawag diyan, warmongers. Parang ang pangit ng ano, ano. Tingnan nga natin, mga kapatid, kung warmongers nga ang tawag diyan. Tingnan natin. Fornicators, no? O warmongers, no? Ang ibig sabihin ng fornicators is yung mga nakikipagsiping ng hindi pa kasal. So usually yung mga gumagawa niyan yung mga war. Ano ba yung war? Hindi yun yung mga prostitute, no? Kung hinahayaan ng isang babae na siya ay ah, makisiping na sa iba't ibang lalaki, ang tawag doon sa katawan na yun, prostitute. Fornicators ang tawag doon, no? At adulterers. Yung adulterers, ito yung may asawa na tapos nakikiapid, no? Magkadugtong to, mga kapatid, yung fornicators at adulterers. Parehas siyang papasok sa ika-7 na utos, no? Na wag mangangalit niya. Sapagkat itong katawan natin, ang may-ari nito ay ang Diyos. Tinubos to. Tapos, nirurumihan mo, no, sa ibang tao kung sino-sino yung sinisipingan mo, mga kapatid. Hindi mo na katawan to. Katawan to ng Diyos. No? Ay, hindi mo na katawan to. Bahagi na to ng katawan ni Kristo. Tinubos ito, binili. So hindi na sariling atin at tayo nagpapagamit lamang, no. Tandaan natin, no, spiritually attach ang isang lalaki at isang babae pag mayroong nangyayari sa kanila. And etong katawan natin, no, ilaan natin. Bagamat tayo ay may mga asawa na, may mga kanya-kanyang asawa na, mga kapatid, no. Pero gawin natin banal ito na parang ito ay ah, isang babae na ikakasal sa isang lalaki, no? Ganun ginagawang pagka ganun, eh. Sa mga hari, kapag pipili siya ng mapapangasawa, pipili yung mga nasa kanan niya ng mga babae din na pwede niyang ano, yung mga magaganda at mga ma, yung pwedeng gawing asawa ng hari, no? Like yung 10 virgins, no? Yung 10 virgins na yun, no? So yun, kaya nga sila tinawag na 10 virgins dahil sila ay nagpepreserba ng kanilang mga sarili. Hindi nila dinudumihan yung sarili nila, no? Para sa pagdating ng groom, ikakasal sila. Walang bahid, no? Ganon din tayo, no? Spiritually, all right. Pagka nag-fornicate tayo,
ay nilalapastangan natin yung katawang pinagkaloob sa atin. We are new creation, eh. No? We are new creation. At the end times, yung new creation na binigay sa atin, no? Alright? Ay yun naman din yung ikakasal sa groom, which is sa Revelation. Tayo, lahat yun. Ikakasal tayo sa ating Panginoong Yahushua. Alright? So, ibig sabihin ng judge, paparusahan. Paparusahan lahat ng mga nag-adultery at nagpo-fornicate, mga kapatid, no? So, ito nakita natin na ika-apat na utos yung, ay, ika-pitong utos yung nandito, no, sa number 4. Sa number 5, sabi dito, mga kapatid, no, huwag kayong magmukhang pera. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sabi niya diyan, no. So yung pag sa English, no, pag tinignan natin na nakalagay dito, covetousness. Ano meaning ng covetousness? Sa ikasampung utos, no? Do not covet. Ang covet, ibig sabihin greedy, no? Greed. Yung pagnasaan nating maangkin, yung hindi naman sa atin. Covetousness, no? So dito, yung covetousness na tinatawag dito, yung ginamit dito ay tumutukoy sa pera. So wag tayong maging, alin, ano yung sakim? Yan, no? Wag tayong maging sakim sa pera. No? Mukhang pera, ganun, sakim sa pera. Yung kasi yun. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. No? Hindi ibig sabihin na masiyahan is hindi ka na mag-i-strive, lumago. Ang ibig sabihin ng masiyahan, makontento, hindi ka gagawa ng mali para makakuha ng pera. Hindi ka gagawa ng masama, hindi ka manlalamang. Pag kontento ka kasi, di mo gagawin yun, eh. No? Pero hindi ibig sabihin ng kontento is, kunyari, magsasaka na. Hindi na mag-aaral, magsasaka na lang. Hindi ganoon, mga kapatid, ah. Hindi ko nilalang magsasaka. Magandang ano yun. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, na alam ba magandang ano doon. For example, meron kang kinikitang 1,000 kada araw. Pinan natin, no? So, huwag kang maging mukhang pera na gusto mo pang dagdagan yon, pero gagawa ka naman ng masama, manlalamang ka naman, no? Pero kung madadagdagan mo yon, gaya ng ng parable of the talents, kung madadagdagan mo yon sa marangal na paraan, bakit hindi? Alright. So, ibig sabihin ng mga kontento is wag gumawa ng kasamaan patungkol dun sa pang-aangkin, no, ng iba na hindi naman sa atin, no. Sapagkat sinabi ng Diyos ganito, hindi kita iiwan at di pababayaan man, no. Sinabi niya yan sa Deuteronomy 31 verse 6. 31 verse 6, no. Sabi dito, MBB tag. Sabi dito, mga kapatid, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahuwah na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man, no. So kung tayo nagkukulang man, no, wag tayong gagawa ng masama para makontento tayo, no. I mean, yung desire ng heart natin, yung desire ng flesh is makomply. Magpakatatag tayo, wag tayong gagawa ng mali para no, para sa ating mga magtrabaho tayo ng marangal, no. Sapagkat sabi ng Diyos, hindi niya daw tayo iiwan at pababayaan man. Hindi tayo magkukulang, yun ang ibig sabihin ng kasulatan na yan. Hindi tayo pagkukulangin at hindi tayo mapapahamak. Sapagkat, kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Kinuha yan dito natin dito sa Psalm 118 verse 6. No? Sabi dito,
Kung itong si Yahuwah ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking ay darating. So hindi tayo matatakot. No? If God is with us, who can be against us? Gaya ni David. Si David yung nagsalita niyan eh. Nagsulat niyan eh, no? Nung kinalaban niya si Goliath, kinalaban niya yung si Haring Saul, no? Yan, no? Ayan. Sa 7, sabi dito, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Alright, sabi dito. Tama ba? Yan. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya, no? So, may mga leaders tayo, no, sa ating faith. At yung pinakapuno nun si Kristo. Gaya nga sinabi ni Pablo, tularan ninyo ako gaya ng pagkatulad ko kay Kristo. Gaya ng pagsunod ko kay Kristo, no? So, we imitate yung leader natin. Pero make sure na yung leader natin is ini-imitate din niya si Kristo, no? Kasi yung iba, ina-idolize nila masyado yung yung mga pastor, mga teachers nila, rabbis, no? Tawag nga nila rabbis, eh, no? Pero ang tanong, siya ba ay ah, tinutularan niya ang ating Panginoon, no? Napaka napakamaselan, mga kapatid, ng pagtuturo. Kaya nga ako, kung maaari lamang tagapakinig na lang. Mas okay na sa akin 'yun. No, kasi kapag ka nagtuturo ka, mga kapatid, madami kang isinaalang-alang. Isinis-alang-alang. Iniisip, madami kang mga iniisip. Ano ba yung mga iniisip mo? Sabi kasi dito, mga kapatid, no, kung titingnan natin 'tong sinasabi ni Santiago, sa Santiago 3 verse 1 to 2, ito ang sinasabi niya, mga kapatid, no. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan, no? Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili, no? So dito, sinasabihan niya yung mga kasi lahat gusto magturo eh. Lahat gustong yung mag-share wala namang problema, no? Pero yung magtuturo, lahat gustong magganon, no? Kahit kahit sino basta may nalaman gusto niyang magtayo ng sarili niya, magturo, no? Mga ganyan, no? Magkaroon ng sariling mga disipulo. Pero sabi dito, ah wag nang hangadin, no, na maging tagapagturo dahil hahatulan ng mas mahigpit yung mga nagtuturo, no? Dahil sila ay makapag-aakay sa kamalian kung sila ay nagtuturo ng kamalian. Sila ay magiging dahilan ng pagkatisod ng iba kung sila din ay natisod. Bakit? Dahil nga tinutularan siya eh, no? Sabi nga dito, kung sa salita pa lang, kung ang isang leader, sa salita pa lang niya hindi niya maganap, no, ng tama. For example, sabi siya ng isang bagay na ako, ako tawag doon, hindi ako mahuhulog sa ganyang kasalanan, yung pagsisinungaling, no? Pero nakapagsisinungaling din siya, ay nagkakamali siya, ibig sabihin nun. At yung pagkakamali niya nagiging kahinaan naman ng kanyang mga tinuturuan. Yung iba nga, nagpo-prophecy, no? Hindi ko alam kung sasabihin ko, no? Kung for example, yung mga leaders, no, na meron tayo ngayon, no, nagpo-prophesy sila kung kailan daw darating si Kristo. Tapos pag hindi nangyari, hindi ko alam kung bakit may tagasunod pa din siya, hindi na nga nangyari, no? At meron nagsasabi na etong kandidato na to, ito yung mananalo kasi sinabi sa akin ng Diyos. Hindi nanalo. Hindi daw pala yun yung kalooban ng Diyos. Nagbago isip ng Diyos, no? So,
Kung ang isang leader ay hindi mapagkakatiwalaan sa kanyang salita, no? Hindi siya dapat maging guro, Kapag maging magturo, no? Pero lahat kasi tayo nagkakamali. So ang isang leader, lagi siya nag-iingat sa kanyang salita. yung sinasabi Mm-mm. ay kapag hindi nangyari ang sinasabi niya sa Mm. akin, Palagi siya nag-iingat sa kanyang pananalita. Alam niyo po ba na may ay, qualification ng leader, ng teacher, no? According sa kasulatan. Mababasa natin yan dito sa unang Timoteo 3:1-7, no? Itong leader na to, ibig sabihin na ito, leader ng eklesia. Yung mga ano, yung mga, 'di ba nagpa-plant si Paul? Nagpa-plant si Paul ng mga eklesia sa iba't ibang mga Gentile countries. So hindi naman siya palaging nandoon. Hindi naman siya omnipresent, no? Na kung saan, 'di ba? Wala namang ganitong video call, no? Natatawagan lang niya. Kapatid, kamusta na yung ano diyan, no? Walang ganon dati. So sulat-sulat lang gaya nitong ano, binabasa natin ngayon. So dito, para maging effective yung isang iglesia, kailangan ng leader. At yung leader na yon ay may kinakailangan ganitong mga katangian. Basahin natin, no? Totoo ang pahayag na ito. Ang sinumang nagnanais na maging tagapangasiwa o obispo sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Tama naman, no? Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Ganon kahirap yung pagiging ano, ah tagapangasiwa, no? Pag tagapangasiwa kasi same lang din yun ng tagapagturo eh, no? Kasi ang sabi dito, sabi niya, isa lamang ang asawa, matino ang pag-iisip, no? Siyempre naman, tagapangasiwa niyo dapat matino naman talaga mag-isip, mga kapatid, no? Marunong magpigil sa sarili, yan. Pagpipigil sa sarili, no? Dahil sa salita, pag nakakapagsabi ng, kunyari, nakakasakit ng ibang kapwa, no? Ng kapwa natin, kahit na tama ang sinasabi, kung hindi naman nakokontrol ang salita, hindi pa rin kapaki-pakinabang. Sabi dito, kagalang-galang. Yan. Bukas ang tahanan sa iba, ibig sabihin, hindi madamot, no? At may kakayahang magturo. Ibig sabihin na ang tagapangasiwa, no? Ang tawag dito, ano eh, pastor. Yan, mga pastor, ah, mga apostle, yan, tagapangasiwa yung mga yan, no? Hindi ko lang maano kung kasama yung teacher doon. Kasi ako naman nag-share lang, wala naman akong pinangangasiwaan mga kapatid, no. So, nag-share lang ako ng salita, no. Sabi dito sa 3, dapat hindi siya lasenggo, hindi marahas kundi mahinahon, hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi, no. Anuhin niyo tignan niyo yung mga ano, yung mga leaders na nag-exist na kilala niyo, ganyan ba sila, no? Sabi sa 4, dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya kayang pamahalaan ang sarili niyang pamilya? Hindi siya dapat isang baguhang mananampalataya, no? Kasi nga magtuturo nga tas baguhan, mga kapatid, no? Bakit kaya? Bakit kaya hindi dapat baguhan? Baka siya'y maging palalo at mahatulan na gaya ng dyablo, no? Kasi kapag baguhan lang din, mga kapatid, no, kapag nakipag-usap sa iba, hindi niya kayang i-defend yung word, no? Kaya nga may training na tinatawag. Si Paul kasi nagte-train ng leaders yan. Ang isa sa mga tinrain niya is etong si Timoteo. Disciple niya yan si Timothy. Isa pang disciple niya yan si Luke, si Lucas, no? Sabi dito, bukod dito, kailangan mabuti ang pagkakilala sa kanya ng mga hindi sumasampalataya upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. Ang hirap, no? Ang hirap, 'di ba?
So, ibig sabihin, dapat daw mabuti ang pagkakakilala. So, yung mga patotoo din kasi ngayon, ng mga murderer, tas biglang naging pastor, no? Drug lord, biglang naging, di ba? Lord pa rin naman yung pinuntahan niya, di ba? Pero drug lord nga lang yung pinanggalingan niya. Siyempre, pag drug lord ka, ang dami ng kapintasan sa pangalan mo. So mahirap pagkatiwalaan, mo ganun, no? Itong requirements na to sa tingin ko ay upang maging effective yung pangangasiwa. Kasi unang-una kung for example, isa kang corrupt na leader, no? Tapos sabay sasabihin mo, ako yung nagbago na. Siyempre, mayroong kaisipan pa din doon sa leader na yon, ay corrupt yan. Paano yung mga inaano natin, tawag doon? Yung collection. Paano na kaya yung collection natin? Baka, 'di ba? So hindi effective, no? Na for example, ah isa lamang asawa, kunyari ganyan. Tapos hiwalay ka sa asawa, tapos may kinakasama, tapos magiging tagapangasiwa, no? Tingnan niyo hindi ganoon yung nakasulat diyan, mga kapatid, no? Hindi ganoon. Kung hiwalay, hiwalay lang, no? Pero yung for example, nakikipag-live-in, yung ganun, na mga pastor, may mga pastor kasing ganun, no? Na okay lang sa kanila yun, no? Na madami silang babae, no? Pero sa kasulatan, hindi okay yun, mga kapatid. Isa lang dapat ang asawa, no? Ayan, no? Actually, minsan nga, inaano ko eh, tiniti- tinitingnan ko yung sarili ko eh. Kung qualify ba ako dito sa ganito? Feeling ko hindi. Feeling ko, feeling ko hindi pa, no? Dahil ang pinapractice pa natin yung pag kasi tagapangasiwa, pangangasiwaan mo yung isang iglesia, ibig sabihin napakalaking responsibilidad nun, no? Napakalaking responsibilidad nun, mga kapatid. So, share muna tayo, no? Yun, dun ako, share lang ako. Pero yung tagapangasiwa, ano mo na yan, tawag doon, ibang level na yan. Pero ito, meron din sinasabi patungkol sa mga naglilingkod. Ang tawag doon, mga servant. Na, ito ang sabi sa mga servant. Ano ba yung example ng mga servant? Sa ibang ano kasi, sa English kasi, ang servant na ginamit dito ay, ano, sa 8 pala to, sa 8. Ang tawag dyan ay deacons. Yung deacons ay yung mga may katungkulan sa iglesia. Deacons ang tawag doon, no? For example, ikaw ba ay tagapangalaga ng kaban? Deacons yun. Ibig sabihin, mayroon kang katungkulan, no? Ikaw ba ay usher? O ikaw ba ay, kung anong ministry meron ka, no? Ikaw ba ay singer, no? Na kumakanta. Yan. Ayan yung may mga katungkulan, no? Sabi dito, ang mga tagapaglingkod sa iglesia naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasenggo, at hindi sakim sa salapi. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at malinis na budhi. May malinis na budhi, no? Kailangan tong malinis na budhi na to, lalo na kung tagahawak ka ng pera, no? Kailangan to. Dahil kung hindi malinis budhi ng hahawak ng pera, hindi malalagay sa tama yung mga gastusin, no? Sa collection. Kailangang subukin muna sila. Ilang beses na ba nag-try ang followers? Ilang beses na nag-try? Nag-fail ba? Nag-fail? No? Baka kasi hindi natin to binasa. No? Hindi natin nabasa. No? Kailangang subukin muna. At kung mapatunayang sila ay karapat-dapat, saka silang gawing mga tagapaglingkod. No? Gayon din naman ang kanilang mga asawa, syempre, no? Ay dapat maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, mapagtimpi, at tapat sa lahat ng mga bagay, no?
Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay nagkakamit ng paggalang ng mga tao at nagkakaroon ng malaking tiwala dahil sa pananampalataya kay Kristo, Yahusha. No? So alam na natin, no? So dito naman tayo, ah i-reflect naman natin yung sarili natin, no? Kung karapat dapat ba ako maging tagapaglingkod. Alright, no? So alam niyo na kung bakit sinabi ni Santiago na wag maghangad ng kahit sino man sa inyo na maging magturo. Bakit? Dahil napakalaking responsibilidad. Pagka nag-fail ang tagapagturo, no, matitisod niya yung mga tinuturuan niya. No? Pagka hindi naging tapat ang tagapagturo o ang leader, mawawalan ng loob, no? At baka matisod pa natin sila ay hindi na rin maging tapat. Si pastor naman hindi naman tapat 'yan eh, no? Si pastor ka naman, hindi naman siya naging tapat nung sinabi niya 'to eh. Eh anong ano ngayon kung hindi ako maging tapat, 'di ba? O kaya nangalunya, no? Bagamat si Pablo po, wala po siyang asawa, mga kapatid, no? Si Kristo din naman walang asawa kasi nga nilakaran niya na niya talaga, no? Hindi. Ang ano niya doon, ang reason niya kung bakit siya nag-asawa ay upang maibigay niya ng buo ang kanyang sarili sa pananampalataya, no? Sa kanyang sa kanyang misyon. Pero hindi niya sinasabi na wag tayong mag-asawa, yung mga tagapangasiwa. Sabi nga niya dito, dapat may isa lamang yung asawa, di ba? So, hindi siya nagtuturo na ang isang leader ay hindi na dapat mag-asawa. Yung nagtuturo noon yung mga Katoliko, no, yung mga priest, no, at yung mga madre, hindi na nag-aasawa. Kaya sila tuloy yung nag-aasawahan doon sa sa kumbento, mga kapatid, 'di ba? Fornication. Hindi nga adultery yung nangyari, fornication naman yung nangyari, yung mga kapatid, no. Kaya hindi dapat pigilan ng isang taong mag-asawa, no. Hindi dapat pigilan upang hindi siya magkasala. All right. Saan na ba tayo? Well, nalilibang ako dun sa usapan natin, no? Sabi dito, kung sino si Jesucristo noon ay siya rin naman ngayon at magpakailanman. So hindi siya nagbabago, no? Sabihin na simula nung ano siya, nung nagtagumpay siya, mula nung panahon na yon, no? Sa tingin ko naman, simula nung likhain siya hanggang sa namatay siya at nabuhay muli, hindi pa rin siya nagbago. Bagamat meron siyang ah, mga worries, kasi nga nasa tao siyang kalagayan eh, no? For example, ng worries niya is, wag mo po sanang, yung nagdasal siya, no? Wag mo po sanang, hayaan kung loloobin mo na malagpasan, malampas sa kanya yung sarong kanyang iinumin, no? Yung sarong na gaganapin niya, no? Pero ang kalooban pa rin ng Ama ang masunod. So, ibig sabihin, as tao, nagkaroon siya ng takot. Nagkaroon siya syempre, ang hirap kasi pagka alam mo na yung mangyayari, no? Kunyari, alam mo nang papatayin ka, alam mo na yun na dapat mabuhay ka muli, no? Pag alam mo na yun, parang hindi ka na mapapalagay, no? Sa kanyang pananalangin nga, ganun yung panalangin niya, no? Sabihin, naranasan ni Kristo yung pagiging tao talaga na natakot siya, no? At pero kalooban pa rin ng Ama ang ginawa niya, no? So ganun tayo dapat din. Next, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan, sabi niya. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ng ating kalooban sa pamamagitan ng kagandaang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain, no? Dito, ah, baka ma-misinterpret natin, no, na yung tinutukoy diyan yung Leviticus 11 na clean and unclean. Tandaan natin, no, ang sinasabi dito, ah, mga tao ang sinasabi niyan, kakaibang katuruan. Hindi naman kakaibang katuruan ng Leviticus 11, mga kapatid, dahil katuruan yon ng Diyos.
no? Sa ibang version, ang sabi diyan, tignan natin dito sa Hebrews 13. Ayan. Sa dating Biblia, tignan natin kung ano ang sinasabi diyan. Ayan. Hindi sa pamamagitan ng mga pagkain at hindi sa pakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila, no? Ibig sabihin, no, may kakaibang katuruan, no, na nagtuturo ng about sa mga pagkain. Alright? Pero hindi ito saklaw yung mga pagkain na sinabi ng Diyos na dapat lamang kainin. Dahil tandaan natin, no, pag sinabing sari-sari at kakaibang katuruan, hindi yan tumutukoy sa salita ng Diyos. Tumutukoy yan sa katuruan ng tao. Merong isang senaryo dito, mga kapatid, no, para mabigyan natin ng justice kung dapat ba talagang totoo ba na yung mga katuruan tungkol sa pagkain ay tumutukoy sa Leviticus 11, no, yung clean and unclean, o may ibang nagtuturo about sa pagkain na hindi dapat kumain ng ganun, no? Meron mga ba? Basahin natin sa Romans 14, verse 2 to 3, no? Ganito ang sinasabi diyan. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa kanyang paniniwala. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap ng Diyos. So dito meron tayong dalawang uri, no, ng pananampalataya. Yung isa, hindi siya kumakain ng ng mga karne kasi nga siya ay vegetarian, vegans, no? At yung isa ay kumakain ng karne. Alright? Yun yung ibig sabihin ng kumakain ng anuman, mga kapatid. So pagka ba sinabi dito, maaari siyang kumain ng anuman, ibig sabihin nito, walang exemption, no? Yung iba kasi hindi nila makita yung pag hindi nila alam yung utos ng Diyos, hindi nila makita yung sinasabi dito ni Pablo, no? Pagka sinabi dito ni Pablo na maaari siyang kumain ng anuman, tinutukoy niya dito yung mga pagkain na maaaring kainin. At syempre, ibig sabihin niya na kumakain ng anuman, kumakain ng parehong gulay at karne, no? Gulay at karne. Alright? So ibig sabihin, may ibang mga sekta na vegan sa panahon na 'yon. At yung isang sekta is yung parang tayo. Kumakain tayo ng anuman, 'di ba? Kumakain ka ng manok, kumakain ka ng beef, 'di ba? Kumakain din ako ng gulay, no? Pero itong mga vegans na 'to, ang tawag sa kanila, I believe yung tawag sa kanila dati ay mga Essenes, no? Yung mga Essenes ay isang sekta ng mga Hudyo, no? Na nagtuturo na ah, ang tao ay dapat kumakain lamang ng mga gulay. Ano ba yung main verse nila diyan? Ang main verse nila diyan ay itong Genesis 1 verse 21 to 28. Ano bang nakalagay dito sa Genesis 1 verse 21 to 28? Balik ko na to dati. Yan. Basahin natin, ha. Ito yung pinaglalaban nila. Sabi dito, sa 29 na tayo, no? Sabi dito, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. So, ang ano nila dyan, na simula't simula pa, ang disenyo ng tao ay hindi para kumain ng karne.
kundi upang kumain ng mga gulay, prutas. Kaya nga tawag sa kanila vegetarian, vegans. Yun yung mga ethnics. Alright? Pero, nakita natin according sa scripture na ninoob din ng Diyos na kumain ng karne ang tao. Hindi karne ng tao Karne ang isang tao mga kapatid, no? At ayon ay ah, nakita natin, no, sa iba't ibang pamamaraan. Alright? Example nun, sa Exodus, nung sila ay nagkatay ng Passover lamb, kinain nila yun, no? Sa Passover, tuwing i-celebrate nila ang Passover, kumakain sila ng lamb. Alright? Si Yahushua, nagpakain ng isda at tinapay, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, ah, based dun sa nakikita natin, no, na yung faith natin is according dun sa nilalakaran ng mga prophet. Sila ba kumakain ng ganun, no? Kaya tinatawag na kumakain ng anuman kasi kumakain sila ng karne at parehas ng mga gulay. Hindi yan tumutukoy na kahit ano pwede mo nang kainin. Hindi ganyan yung ibig sabihin ng ng Romans 14. Kasi kung ganun yung yung rendering natin diyan, ba't hindi tayo kumakain ng tao? Pagkain yun, pwedeng kainin yun? Hindi. Bakit? Kasi sabi sa Biblia, 'di ba? O dugo, pwedeng kainin ano man pero wag kakain ng dugo, 'di ba? Ibig sabihin, may mga exemption yung ibig sabihin ng kumain ng ano man. At hindi yun nilalaktawan yung sinasabi sa Leviticus na kung ano ang pagkain at hindi pagkain, mga kapatid. Tuloy natin. Nasabi ko naman yun. Naiintindihan po ba mga kapatid? No? So ibig sabihin, itong mga Essenes, yung tinutukoy dito sa ano, ano bang verse? Nasaan na ba tayo? Ito, ito, no? Na mabuting mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. Alright. Sila kasi nagsasabi na hindi dapat tayo kumakain ng karne. Yung mga Essenes. No? Yun yung tinutukoy doon. Hindi yung mga nagtuturo ng hindi dapat kumain ng baboy. No? O hindi dapat kumain ng kung anumang mga pinagbabawal na pagkain. Dahil ang Diyos ang nagtuturo noon, hindi naman yung galing sa tao. No? Hindi yung karaniwan. Holy yun. Kasi nanggaling yun sa holy word of God. Salita yun ng Diyos. Utos yun ng Diyos. No? So hindi yung karaniwan. Ano yun? Hindi yung pangkaraniwan, mga kapatid. Alright. Sa 10, tayo'y may isang dambana at ang paring naglilingkod sa sambahan ay hindi maaaring kumain ng mga anumang inihandog sa dambanang ito. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng kampo. Ibig sabihin, kapag nagkakatay ganito kasi yung nangyayari dyan, no? Bigyan ko lang kayo ng example, no? Dito sa Exodus 29 verse 10 to 14. Ganito kasi yung ginagawa ni Aaron. Sabi dito, dalhin mo sa harap ng toldang tipanan ang batang toro sa pintuan sa harap, no? Ipapatong ni Aaron ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng torong ito. Papatayin mo ang batang toro sa harapan ni Yahuwah sa may pintuan ng toldang tipanan. Kumuha ka ng kaunting dugo nito at sa pamamagitan ng iyong mga daliri, pahiran mo ng dugo ang mga sungay ng altar. So hindi naman kailangan ipasok yung toro doon sa kabanal-banalan. Ang pinapasok ng ni Aaron yung dugo.
Kasi yun yung winiwisik niya dun sa ano eh, sa altar, no? Ang mga matitirang dugo ay ibuhos mo sa paanan ng altar. Madugo pala dun sa loob, mga kapatid, no? Pagkatapos, kunin mo ang taba at ang mga laman, loob, ang taba ng atay at ang dalawang bato kasama ng taba nito at sunugin mo sa altar bilang handog. Ang balat, ang karne, at ang dumi ay susunugin sa labas ng kampo sapagkat ito'y handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So yung katawan na naiiwan sa labas, sinusunog, no? Yun ang ano, yun ang ah talinghaga doon. Bakit kailangan sa labas sunugin? Sa labas ng kampo, hindi sa labas ng tolda lang, 'di ba? So bakit ganoon? Yung nga kasi yung ibig sabihin nito, mga kapatid, no. Doon sa ayan, ngunit ang katawan ng mga hayop sinusunog sa labas ng kampo. Dahil ang katawan, mga kapatid, ay kailangang nasa labas is kasi ganun yung mangyayari sa future. Ipo-foreshadow ni Kristo yung mangyayari. Saan ba siya namatay? No? Sa Golgotha, hindi siya sa Jerusalem, sa loob ng ano ng Jerusalem namatay, di ba? Kundi sa labas ng gate. So ganun, pinoreshadow niya yung nangyari ang pinoreshadow ni Kristo yung ginagawa ni Aaron na sa labas sinusunog. Yung katawan niya nasa labas, doon siya namatay, no? At yung dugo niya, sabi dito, ganun gayon din naman namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So yung dugong nabayubay doon, yun yung dinala niya ngayon sa ano, upang linisin tayo sa kasalanan natin. Ang isa sa mga reason, no, kung bakit nasa labas at hindi sa loob ng tolda sinusunog yung katawan is upang makita ng mga tao, ito upang makita ng mga tao yung yung naging kabayaran ng kasalanan nila. Nakukuha po ninyo? Kaya sa labas, kaya sa labas yung sinusunog para magkaroon ng example na every time nagagawa kayo ng kasalanan, ito yung mangyayari. Susunog kayo na nagsusunog yan. So kung bakit sa labas ng ng tabernakulo namatay si Kristo upang makita ng lahat, Gentile man, no, Romans man. Kasi ang Romans hindi naman sila pumapasok sa loob ng templo, mga kapatid, no? Makita ng lahat, no, ang naging resulta ng kasalanan ng tao. Ito, nakapako sa krus. No, nakuha nyo, mga kapatid. Ayan. Sabi dito, kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng kampo at magtiis din tayo sa kahirapang kanyang tiniis. So ibig sabihin, huwag tayong manatili sa ating mga comfort zone. Lumabas tayo sa ating mga comfort zone, which is yung ginawa natin ngayon. Kasi comfort zone natin tayo-tayo lang, di ba? Pero meron tayong dalawang nahagip, no? Isa lamang nag-aano na yung mga anghel, no? Libo-libong anghel sa langit. Yung pa kayang dalawa, isama mo pa si Scarlett, no? At yung iba pang mga hopefully mga kasama nila sa bahay, di ba? So, yun yung cost ng dalawang pamilyang yun. Ang cost nila is yung napakadaming nawala. Alright? Pero it's worth it naman, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, sa Romans 8 verse 17 to 18. Sabi dito, at yamang mga anak, tayo'y tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Hallelujah, no?
So, tayo ay mangagtiis, no, sa ating mga pananampalataya. 14, sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Alright? Same thing na sinasabi niya dito sa Philippians 3:20. Sabi niya diyan, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Yahushua HaMashiach na ating tagapagligtas. So hindi tayo taga rito, mamamayan tayo ng langit. Yung langit na tinutukoy doon, yun yung kaharian. Yun yung kaharian, no, ng Diyos. Yung Second Jerusalem. Yun yung inaantay natin na pupuntahan, no. Same thing, dahil tayo ay hindi na mga taga-ibang lupa. Sabi dito sa Ephesians 2:19, tayo ay mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. No? So tayo hindi na mga Gentile. Alright? So hindi tayo taga dito. Ang taga dito, mga kapatid, no, sa sanlibutan, sa ngayon, kasi hindi pa nagugunaw lahat eh. Wala pang new heaven and new earth. So ang namumuno pa dito ay si Satan. Alright? 15, sabi dito. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Yahushua. Papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. No? So tayo naman, gano'n naman tayo. No? Na nag-aali tayo ng mga papuri, ng mga pagsamba natin. No? Sa pamamagitan, no, ni Kristo. Siya kasi ang ating tagapamagitan. Alright? Sa ibang salin, tignan ko lang sa ibang salin kung gano'n din yung sinabi niya ng mga kapatid. Hebrews 10:13 verse ano bang ano yan? 15, no? Sabi dito, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng papupuri sa Diyos. Sa makatawid baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan, no? So, with Yahusha, and tayo hindi naman natin winawalang halaga si Kristo dito, mga kapatid, sapagkat siya ay ating hari at tagapamagitan, no? Bagkus tayo ay nagpupuri sa Diyos, sa ating Amang Yahuwah, no? Sa pamamagitan niya. Alright? Tuloy natin, no? At huwag nating kaligtaan ng paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Yan yung mga paghahandog natin, mga kapatid, no? Alright? So tayo, according din dito sa bibigay din ako isang verse, no? Sa Ephesians 2 verse 8 to 10, ganito ang sinasabi. Basahin natin. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magpapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, no? Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Sa mga inihanda ng Diyos ng una pa siyang ng una upang siya nating lakaran. So may mga inihanda na pala ang Diyos, no? Para lakaran natin. At yun yung ginagampanan natin ngayon. Yun yung mga mabubuting mga gawa. So tayo ay ginawang bagong nilalang sa pamamagitan ni Kristo. Sapagkat kung sino man ang nakapag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Let's proceed. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Yung kaninang binasa natin, no? Kaya nga wag tayong maghangad na maging
tagapamahala, no? Lalo na tagapagturo. Dahil sila ay mananagot sa Diyos, no? Sa gawaing yon. Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila ay mamimigati at hindi ito makabubuti sa inyo. Siyempre, hindi natin sila susundin kung hindi naman tama. Hindi naman according sa word. Yun yung tinutukoy dyan. Kung tama naman yung sinasabi at tama naman yung itinuturo at okay naman yung pamamalakad, susundin natin. Dahil tayo ang magbe-benefit nun. Tayo din naman yung magbe-benefit nun. No? Para naman yun sa ating kabutihan. Alright. Ipinalangin ninyo kami. Nakatitiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. No? Ah, Igit sa lahat, hinihiling kong ipinalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. No? So dito mga kapatid, no, yung mga nag-share ng hindi after sa pera, hindi after sa benefit, no, ay meron yung mga malinis na budhi. Kung sabihin ng budhi na yon, walang dungis ng covetousness. Alright? At hinahangad din na mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Yung nagsisikap din, hindi yung nagsasalita tapos hindi naman ginagawa yung sinasabi. No? Ganun naman tayo. No? Kapag nag-share tayo ng salita, may malinis tayong budhi, hindi naman para kumita ng pera, no? Kundi para ma-share natin yung kabutihan ng Diyos, no? Ang kanyang pangalan at yung mga kautosan, no? Dahil yun kasi yung ginagawa natin, yung ginagampanan natin, no? Meron akong isang hint dito, no? Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo ako'y makabalik agad sa inyo. Tignan nga natin dito sa ano. Meron ditong hint. Hebrews 13 verse masauli agad sa inyo. So bakit siya makabalik agad, no? Ibig sabihin merong pumipigil sa kanya, 'di ba? Merong pumipigil sa kanya na makabalik agad. Ano kaya 'yon, no? Tignan natin dito. Panalangin. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, Yahushua, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. No? So ibig sabihin si Kristo daw naging. Pag sinabing naging, hindi siya ganoon dati. Naging nga eh, no? So hindi siya ganoon dati, naging ganoon siya. All right? Naging dakilang pastol natin, no? Tandaan natin, ang dakilang pastol natin, ang Diyos. Psalm 23. All right? Pero si Kristo ay naging dakilang pastol dahil sa kanyang pagkabuhay muli. Sino bang bumuhay sa kanya? Ang Diyos. All right? At siya ay nagpatibay sa walang hanggang tipan. Yung tipan na pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, no? Yung bagong tipan. All right? Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailan man. Amen. No. Wala naman tayong dapat i-explain na doon, no? Pero dapat naman talagang papurihan si Kristo. Pero wag natin kalilimutan naman ng Ama. No? Wag natin kalilimutan naman ang papuri din sa Ama. Kasi pag nag-hallelujah ka, pinupuri mo Ama, no? Hindi nga lang nila alam na Ama pala yung pinupuri nila ng ilan, no? Yahuwah, no? Yung Yah doon sa hallelujah, no? So sabi dito, sa panghuling pangungusap, mga kapatid, inihiling ko na pagtiyagaan ninyong pakinggan ang mga pangaral kong ito sapagkat hindi naman gaanong mahaba ang sulat na ito. Hindi ba mahaba, mga kapatid? Parang ilang linggo na natin ito nabasa, no? Siguro kung wala tayong ginagawa, no? Baka sunod-sunod. Mabilis lamang talaga, no? Pero kasi inaaral talaga natin eh. Sila kasi
Nung sinulatan sila, alam na nila 'tong mga bagay na tayo kasi nag-aaral pa lamang 'no. Kaya hinihiling niya na pagtiyagaan daw nating basahin 'no. Nais ko ring malaman ninyo na pinalaya na ang ating kapatid na si Timoteo. So yun pala, ayun pala yung ibig sabihin nito 'no, na niya dito sa higit sa lahat hilingin ninyong ipanalangin na ako'y makabalik agad sa inyo. Bakit kaya? Dahil siya ay nakabilanggo, 'no? Nakabilanggo at pinalaya na daw si Timoteo. Kaya malakas ang kutob ko talaga 'no, na si Pablo nga itong nagsulat ng Hebreo. Dahil si Timoteo ay ang kanyang disipulo at siya ay nakulong 'no. Mamaya titingnan natin, talaga bang disipulo ni Pablo si Timoteo? Basahin nga natin dito sa unang Timoteo 1:18. Sabi dito, "Ang biling ito ay ipinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo na aking anak, ayon sa mga huda na nangauna tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makapagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka." Alright. Hindi ko lang alam kung ano yung panimula dito ni Timoteo. Tingnan natin, kay Timoteo, ano yung panimula ni Pablo diyan sa so wala naman. So yun nga 'no, siya ay disipulo kasi. Alright. So dito kung itutuloy natin mga kapatid, sabi dito, "At kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan." 'No? Pagpunta daw dito 'no, I believe si Paul 'to. Bakit? Kasi dito sabi, "Ikamusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng hinirang ng Diyos. Kinakamusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Naway sumainyo lahat ng kagandaang loob ng Diyos." So ang tanong, si Pablo ba ay pumunta ng Italia? Mababasa natin yan sa Acts 27 verse 1. Ganito ang sinasabi. "At nang ipasya na kami ay lalayag patungo sa Italia, ay ibinigay nila si Pablo at iba pang mga bilanggo sa isang senturyon na nagngangalang Hulyo sa pulutong ni Agosto." So nakita natin yung tatlong nakalagay doon. Una, nakabilanggo. Si Timoteo kasama 'no, pero pinalaya na din. So ibig sabihin naunang napalaya si Paul. Siya ba ay nanggaling sa Italia? Yes. Yan, nanggaling siya sa Italia, patungo sa Italia. Kaano-ano ba niya si Timoteo? Disciple niya si Timoteo, 'no? So I believe na itong Hebrews ay isa sa mga sulat ni Paul sa mga Hebreo. Alright. At, hindi lang natin ma-claim kasi wala talagang, letter by letter na nakasulat na ako si Paul sumulat ng Hebreo na ito na binibigay ko sa 'di ba, walang gano'n. Pero meron naman siyang panghuli, 'no? Hindi nga lang niya sinabi na siya ay si Paul. Pero yung mga hint, yung mga ebidensya is tumutukoy lahat sa kanya, 'no? So, ayun po mga kapatid 'no, na isang, um, I think, isang magandang 'no, isang magandang paalala bawat isa 'no, na sa ating mga pagpapagal, sa ating mga paghahandog, lahat ng mga bagay na sinabi dito gaya ng paghahandog ng awitin, paghahandog ng mga papuri para sa ating Diyos 'no, at, papuri din sa kanyang bugtong na anak at ang ating mga pagsunod 'no, sa pamamagitan ng mabubuting gawa na siyang pinakamainam at, ah, kaaya-aya 'no, mainam na handog para sa Diyos. So, ayun mga kapatid 'no, tayo ay manalangin. Tumagal tayo talaga ng napakatagal 'no, at, purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, aming Diyos makapangyarihan, aming Amang, Yahuwah, tunay ngang tapat ka sa iyong mga salita at salamat sa mga dinudot mong mga karunungan sa amin. Kami ay, ah
Nagpapasalamat, Ama, dahil, tapat ka sa buhay ng iyong mga anak. Hindi mo sila pinababayaan at, patuloy mo silang hinuhubog sa iyong karunungan. Hallelujah. Hayaan mo nga na lumago kami sa aming mga pananampalataya na mas makakain kami ng mga mas matitigas pang mga pagkain. Hallelujah. At, loobin mo nga po, aming Diyos, na, sa aming mga pag-aaral na ito ay may mga makasama po kaming mga kapatid, na, mga tututo din sa iyong mga salita. Palagi niyo po kaming, turuan, hallelujah, at tulungang maging humble sa lahat ng mga wisdom na ito at, bigyan niyo po kami ng mga pagpipigil sa aming mga sarili, hallelujah, bilang nang maganap namin ng naaayon sa iyong kalooban, ng pagiging ministro namin, hallelujah, ng iyong mga salita. At tulungan mo kami na makasunod sa iyong mga kautusan, pagpapaspasin mo ang iyong mga anak ng iyong espiritu, ng, aming magampanan at masunod ang iyong mga kalooban at kautusan sa buhay namin. Isulat mo ang iyong mga kautusan sa aming mga puso't kaisipan at ikaw ang maluluwalhati sa aming kalagitnaan. Salamat, Ama, patuloy mong ingatan ng iyong mga anak at, pagkaisahin mo kami sa pag-ibig, sa katotohanan at gayon na rin ang kapayapaan na dulot mo sa pamamagitan ng iyong anak ay sumaaming mga puso't kaisipan. Huwag mula sa kung saan man dako ng mundo at huwag malaman sa kung anong oras na at panahon, Ama, ikaw ang aming Diyos na nag-iisa at ikaw ang aming, sandigan. Hallelujah. Salamat sa iyong, kabutihan at pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na aming hari, punong pari at Panginoon magpakailan-kailanman. Sumayo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak, ng Panginoong Yahshua Mashiach. Amen. So yun po mga kapatid, purihin ng Diyos at, abangan natin yung Hebrews 1 susunod 'no, bago niyo po, ah, nang mai-share na po natin itong, Hebrews series 'no. Sa isang papuri sa Diyos nakatapos tayo ng isang libro at, susunod po ulit abangan natin ang Acts, libro ng Acts naman po tayo mga kapatid. So yun lamang po, purihin ang ating Diyos at, ang kapayapaan ay sumatin lahat.